mga atat na atat, ang sabi ko nga, tanga lang ang hindi nakakaintindi. At loyalista nga yung ayaw umintindi. Hindi pa ho sinasabing, ba't arestuhin nyo na si De La Rosa? Hindi. Ayaw lang din ni De La Rosa na may madami pang ibang tao sa Senado gaya ng mga empleyado at media matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Nanindigan din si Attorney Jimmy Bondoc. Kinwestiyon niya kung bakit ngayon lang ito binatikos kung kailan ginawa din naman ito noong panahon nila Trillanes, De Lima at Lacson. Diba si Senator Lacson nagtago yan isang taon, humigit kumulang, mahigit yata isang taon. Pero nung bumalik, kinwestiyon ba siya? Wala. Walang komisyon sapagkat ang mga nakaupo nun, sila. Hindi sila pwedeng magsampalan. Sila yun eh. Pero ngayon, dahil nangangamba sila, dahil pagkatapos ng katarantaduhang nangyari sa flood control project, lahat sila nangangamba. Kaya kailangan nilang wasakin itong grupo na ito ng mga Duterte para hindi sila makasuhan. Malinaw yan. Informasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa boto na 951, tinanggihan ng Korte Suprema ang hinihinging TRO at status quo anti-order ng kampo ni De La Rosa. Nilinaw ng mataas na hukuman na ang desisyon ay nakatuon lamang sa interim relief at hindi pa tumutukoy sa mismong pangunahing issue ng kaso na isusumiti pa para sa pinal na pagdedesisyon. Dagdag pa ng Supreme Court, nananatiling bukas ang mga issue tulad ng kahulugan ng fugitive at ang bisa ng ICC arrest warrant na tatalakay naman sa main proceedings. Pero yung press release ng mga taong gustong-gustong wasakin itong Magic 13. Talagang press release nila ay hulihin na. Kailangan ng huli. Di pa tapos. Hindi ba ga? Ang sabi ng hukuman, ang desisyon ay sa interim relief lamang na hinihingi ni Bato de la Rosa. Pero hindi pa ho nakasumiti dito, hindi pa ho yung pangunahing issue. At yung usapin ng bisa ng ICC arrest warrant na tatalakay sa main proceedings. So hindi pa tapos. May pagdinig pa. Hindi pa ho sinasabing, ba't arestuhin nyo na si De La Rosa? Hindi. Sapagkat marami pa rin hong mga legal remedies na kailangan hong resolbahin bago makarating doon sa ICC arrest warrant. Na kung tutusin, ang sabi ng mga eksperto ay court of last resort. Na ibig sabihin, marami tayong korte na kaya nating gampanan ang ating mga trabaho sa ilalim ho ng hudikatura. Ay hindi rin naman papayag ng Supreme Court na sila magmumukhang tanga. Supreme Court, payag ba kayo na kayo ay binabastos ng ICC? At sinasabing ala kayong kakayanan para litisin ang mga ganitong usapin? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ho ko nagbibintang. Kaya yung mga atat na atat, sinasabi ko ito sapagkat yan yung nangyayari nangyayari. Hindi mo naman pwedeng pagtakpan sapagkat nagdudumilat. Ang sabi ko nga, tanga lang ang hindi nakakaintindi. At loyalista nga yung ayaw umintindi. Sabi ni Mang Teban yun. Sabi ni Mang Teban. Alas 5:19. Iginit naman ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi siya nagtatago o natatakot, kundi pinoprotektahan lang ang sarili at nais na sa Pilipinas sa litisin at hindi sa ibang bansa. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ayaw lang din ni De La Rosa na may madami pang ibang tao sa Senado gaya ng mga empleyado at media matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Nanindigan din si Attorney Jimmy Bondoc na walang obstruction of justice sa paglalagay kay Bato sa protective custody noong May 11 matapos ang balitang arestuhan mula sa NBI. Kinwestiyon niya kung bakit ngayon lang ito binatikos kung kailan ginawa din naman ito noong panahon nila Trillanes, De Lima at Lacson.
Abante Pilipinas. Di ba si Senator Lacson nagtago yan, isang taon, humigit kumulang, mahigit yata isang taon. Oh. Pero nung bumalik, kinwestiyon ba siya? Wala. Walang komisyon sapagkat ang mga nakaupo noon, sila. Abante Pilipinas. Oo, hindi sila pwedeng magsampalan. Sila yun eh. Pero ngayon, dahil nangangamba sila, dahil pagkatapos ng katarantaduhang nangyari sa flood control project, lahat sila nangangamba. Kaya kailangan nilang wasakin itong grupo na ito ng mga Duterte para hindi sila makasuhan. Abante Pilipinas. Malinaw yan. Malinaw yan. Kaya ikaw, Kim Robert De Leon, bagong sekretary ng DBM, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bata pa ito eh. Bata pa, mga parang, ewan ko kung tama yung narinig ko, pero mukhang 30 lang ito. Mga 40 na siguro, ano nga. O mga 30. Late 30s, going 40 siguro. Ano ha? Napakabata pa. Ha? Napakabata pa. At ang sabi nga ng iba, young blood. Ano ha? Kaya lang, hindi natin alam kung itong young blood na ito ay tainted na rin ever since. Or even before he stepped into DBM. Abante Pilipinas. Alas 5:21 na mga kaabante. Marami pa tayo pag-uusapan, hindi pa tayo tapos. Magbabalik pa rin na. Abante Pilipinas.